Noong unang bahagi ng 2015, January 24, alas 10 ng gabi, puspusa ng paghahanda ng humigit kumulang 390 SAF Commandos sa isang lihim na operasyon. Layo nitong dakpin o patayin ang dalawang kilala at most wanted na terorista. Si Zulkifli bin Hir alias Marwan, isang Malaysian at dalubhasang bomb maker na miyembro ng Jemaah Islamiyah, at ang kasama niyang Pilipino na si Abdul Basit Usman na isa ring eksperto sa paggawa ng mga bomba. Matagal nang wanted si Marwan at itinuturing na most wanted ng FBI dahil sa pagsusupply niya ng mga bomba sa iba't ibang grupo ng mga terorista sa buong mundo. Pagtuturo kung paano gumawa ng bomba, sunod-sunod na pambobomba sa Mindanao, pati ang balak niyang pagbomba sa pagbisita ng dating Santo Papa sa Pilipinas na sa kabutihang palad ay naantala. Sa katunayan, ilang ulit nang tinangkang tugisin ng otoridad sina Marwan bago ang 2015 na umabot pa sa siyam na operasyon mula 2010 hanggang 2014. Subalit wala ni isa sa mga operasyon na ito ang nagtagumpay. Dahil dito, naging determinado ang Special Action Force o SAF ng PNP, lalo na ang mga opisyal na ito na isakatuparan ang lihim at ikasampung operasyon bilang panghuling hakbang para tuluyang ma-neutralize si Marwan. Isang misyong habang buhay na maaalala ng mga Pilipino. Isang misyon na pinamagatang Oplan Exodus. Zulkifli bin Hir, na mas kilala sa alias na Marwan, ay isinilang noong 1966 sa Muar, Johor, Malaysia. Ayon sa FBI, siya ay may taas na 5'6" at ang timbang ay nasa 120 pounds o 54 kilograms at marunong magsalita ng Malay, Tagalog, Ingles at Arabic. Lumaki siya sa isang malaking pamilya na may 12 kapatid at nag-aral sa isang boarding school sa Malaysia. Sa eskwelahan pa lamang noong 1979 hanggang 1983, napansin na ng mga kamag-aral niya ang kanyang pagkahilig sa radikal na ideolohiya at itinuturing na siyang sympathizer noon ng jihad o banal na digmaan sa Islam. Matapos ang sekundaryang pag-aaral, nagpunta si Marwan sa Estados Unidos upang kumuha ng engineering. Umunlad ang kanyang kaalaman doon, ngunit pagbalik ay bigla niyang iniwan ang kanyang pamilya, kabilang ang asawa at 3 niyang anak, upang sumapi umano sa mga kilusang terorismo. Naging malaking palaisipan din ito sa kanyang ina na nag-aalala, ngunit walang nagawa sa biglaan niyang paglisan. Sa pagtatapos ng dekada 80, tuluyang nabaon sa radikalisasyon si Marwan. Noong 1989, sa edad na mga 23, nagtungo siya sa Afghanistan upang lumahok sa jihad laban sa mga puwersang Soviet Union. Ilang taon din siyang namalagi roon at natuto ng mga kasanayang pandigma, kabilang ang paggawa at pagdisarma ng bomba sa larangan. Ang karanasang ito ang naghasa sa kanya bilang isang bihasang bomb o explosives expert. Pag-uwi niya sa Malaysia noong 1992, namuhay siya na tila ordinaryo. Naging engineer sa lokal na pamahalaan, ikinasal at nagkaroon pa ng 4 na anak. Subalit palihim pala siyang kumikilos bilang leader ng isang selula ng Jemaah Islamiyah o Islamiyah sa Malaysia, ang kilalang terror group sa Southeast Asia na responsable sa mga malagim na pag-atake tulad ng 2002 Bali bombings na ikinasawi ng mahigit 200 katao. Dito nagsimulang mahubog ang doble niyang pagkatao, engineer sa umaga, subalit radikal na Islamistang konspirador sa gabi. Hindi nagtagal ay lumalim pa ang koneksyon ni Marwan sa pandaigdigang terorismo. Tumulong siya itatag ang Kumpulan Mujahidin Malaysia o KMM, isang grupong binuo ng mga veteranong mujahidin mula Afghanistan at isa siya sa mga pinuno nito. Layunin ng KMM na pabagsakin ang gobyerno ng Malaysia at magtatag ng isang Islamic State na sasaklaw sa Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore, and Southern Philippines. Bahagi ang KMM ng mas malawak na network ng Jemaah Islamiyah. Si Marwan ay tinuturing na bahagi ng Central Command ng JI o Jemaah Islamiyah at masugid na tagasunod ni Osama bin Laden. Noong taong 2000, iniuugnay si Marwan sa isang pagpaslang sa Malaysia, ang pagpatay sa isang Kristiyanong assemblyman na nagngangalang Dr. Joe Fernandez.
Ang krimeng ito ay sinasabing pakana ng KMM at suportado pa umano ng Al-Qaeda. Dito unang naging wanted si Marwan sa Malaysia. Nang magsimula ang pagtugis ng mga otoridad, tumakas siya patungong Indonesia noong 2002 upang umiwas sa pag-aresto. Habang nasa Indonesia, lumahok pa si Marwan sa pagbomba sa Bali noong October 2002. Katuwang ang kapwa JI na sina Noordin Muhammad Top at Azahari Hussein, mga notorious na bomb maker ng JI. Tumulong din ang nakatatandang kapatid ni Marwan na si Ramat, isang naturalized US citizen, sa mga aktibidades niya sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera, baril at kagamitan. Kalaunan, nahuli si Ramat sa California noong 2007 dahil sa pagsuporta sa terorismo. Maging ang bunsong kapatid ni Marwan na si Taufik ay nasangkot din sa terorismo. Siya ang nagtangkang magpasabog sa isang mall sa Jakarta noong 2001 at naputulan ng paa nang wala sa oras na sumabog ang dala niyang bomba. Dahil sa sunod-sunod na krimen, si Marwan ay naging target din ng Estados Unidos. Kinasuhan siya sa US ng pagbibigay ng material na suporta sa terorismo at isinama sa listahan ng FBI Most Wanted Terrorists. Noong 2007, nagpahayag ang US State Department ng alok na $5 million na pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip o pagkakakonekta kay Marwan. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 250 million pesos. Patunay kung gaano siya pinahahalagahan ng mga otoridad. Si Marwan ang naging pinaka-wanted na terorista sa Timog Silangang Asya sa panahong yon dahil sa kanyang pagkakadawit sa sari-saring pambobomba at planong pag-atake sa rehiyon. August 2003, lumipat si Marwan sa Mindanao, Pilipinas upang doon magtago at ipagpatuloy ang kanyang adhikain. Nakapasok siya sa Mindanao sa tulong ng mga kasamahan na JI na nagpuslit sa kanya mula Indonesia. Naglayag patungong Mindanao sa likod ng tinatawag na backdoor route ng Sulu Sea. Pagdating sa Mindanao, nakahanap siya ng kanlungan sa piling ng mga armadong grupo roon. Unang nakipag-ugnayan si Marwan sa Abu Sayyaf Group o ASG at sa ilang elemento ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na nooy aktibo pa sa pakikipaglaban sa gobyerno. Pinaniniwalaang nagtayo si Marwan ng mga kampong pagsasanay sa mga liblib na bahagi ng Mindanao at nagsanay ng mga lokal na militante sa paggawa ng bomba at sniping. Tinatayang umabot sa 300 katao ang naturuan niya sa paggamit at pagbuo ng mga pampasabog sa loob ng higit isang dekada niyang pamamalagi sa Mindanao. Bilang isang bihasang bomb maker, naging tagapayo at katuwang si Marwan ng mga lokal na terorista. Nakipagsanib puwersa siya sa notorious na bomb maker na Pinoy na si Abdul Basit Usman sa pagpaplano magpasabog sa Mindanao noong mid-2000s. Nagturo rin siya sa mga kasapi ng Abu Sayyaf kung paano gumawa ng Improvised Explosive Devices o IED at aktwal na gumawa ng mga bomba para sa grupo na nagdala sa kanya sa maikling pakikipagtulungan kay Umar Patek at kay Gaddafi Janjalani. Dahil dito, naiugnay si Marwan sa maraming pagsabog sa Central Mindanao mula 2006 pataas, kabilang ang mga pag-ataking ikinamatay ng ilang sibilyan at sundalo. Si Marwan ay naindikna para sa pag-aresto noong August 1, 2007 sa United States District Court para sa Northern District ng California. Bukod pa rito, si Marwan ay isa sa mga nagtatag ng Khalifa Islamia Mindanao, isang grupong jihadi sa Mindanao na naglalayong isulong ang ekstremismong Islamiko sa rehiyon. Pati ang mga ginawang bomba na pinasabog ng Dawla Islamia o Maute Group sa Mindanao ay galing din sa mga estudyanteng tinuruan ni Marwan. Nang magsimulang sumikat ang ISIS bandang 2014, ginamit ni Marwan ang impluwensya niya upang hikayatin ang mga lokal na ekstremista na sumumpa ng katapatan sa ISIS. Iniulat na sa panahong ito ay may suporta na ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa adhikaing ISIS. At si Marwan mismo ay tumulong sa pag-recruit at pagsasanay ng mga gustong sumali sa kilusang ISIS sa Pilipinas. Sa madaling salita, naging tulay si Marwan para pag-ugnayin ang tradisyonal na Jemaah Islamiyah Network at ang bagong usbong na ISIS influence sa Timog Silangang Asya. Ngayon, habang nagtatago si Marwan sa Mindanao, paulit-ulit na nagtangka ang militar at pulis na siya'y mahuli o mapatay. Ilang beses na siyang muntikang masukol pero palaging nakakaligtas. Halimbawa, noong August 2006, nasukol ng PNP ang hideout niya sa Central Mindanao. Nagkaroon ng sagupaan na ikinasawi ng 2 pulis, subalit nakatakas si Marwan sa engkwentro.
Muli siyang nakatakas noong March 2010 nang salakayin ng militar ang isang isla sa Sulu na pinagtataguan umano niya. Napatay ang 7 kasamahan niya roon, ngunit hindi nahuli si Marwan at nakatakas kasama ng iba pang militante. Noong February 2, 2012, iniulat pa nga ng AFP o Armed Forces of the Philippines na napatay si Marwan sa isang airstrike sa isla ng Jolo, Sulu. Kasama raw na nasawi ang isa pang JI leader na si Muawiyah na taga Singapore. Dahil dito, nagbunyi pa ang ilang opisyal at nagpakuha pa ng DNA sample mula sa pamilya ni Marwan upang ikumpirma ang pagkamatay niya. Subalit bigo ang otoridad na makuha ang bangkay at di naglaon ay lumabas ang katotohanan. Buhay pa si Marwan at nakatakas lang pala sa nasabing pagsalakay. Matapos ang airstrike na yon, lumipat si Marwan ng Taguan patungo sa mga bahaging kontrolado ng BIFF sa Maguindanao. Noong 2013, kinumpirma mismo ng tagapagsalita ng MILF na si Von Alhaq na si Marwan ay pinoprotektahan ng BIFF, ang grupong pinamunuan ni Amiril Umbra Cato na kumalas sa MILF. Ang impormasyong ito ay nakumpirma rin nang mahuli ang isang Abu Sayyaf commander na si Kair Mundos na nagkwento na magkasama silang nagpunta ni Marwan sa kampo ng BIFF. Ibig sabihin, sa kabila ng pagtago ni Marwan, alam ng militar na naroon lamang siya sa Maguindanao at patuloy na nagtatangkang maghasik ng terorismo mula roon. Naghintay lamang ang mga otoridad ng tamang pagkakataon upang tuluyan siyang mahuli o mapuksa. Nakunan pa nga siya ng video ng isang asset na sibilyan, buhay na buhay, habang nasa kubo sa liblib na bahagi ng Mama Sapano, Maguindanao. Sa video, nakikitang binisita pa siya ng kapwa teroristang si Abdul Basit Usman. At may solar panel pa sa gilid ng kubo ni Marwan kaya hindi problema kahit walang linya ng kuryente sa lugar. 2014, kasama raw ni Marwan ang ilang Afghan at Arab instructors sa 5 session ng training sa paggawa ng bomba sa Sultan Kudarat, Lanao del Sur at Maguindanao. Ang kanilang mga tinuruan ay mga piling miyembro ng MILF, SOG at BIFF. Ang test mission dapat ng mga estudyante magpasabog ng IED sa lugar ng mga Kristiyano sa South Cotabato at General Santos City. Kaya lalong gigil ang pamahalaan upang tugisin at tuluyang mapuksa si Marwan sa lalong madaling panahon. Ang lugar na pinagtataguan ng mga target ay sa bayan ng Mama Sapano, Maguindanao, sa isang liblib na komunidad na hawak ng mga armadong grupo. Naroon ang puwersa ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, isang rebeldeng grupo na noon ay may umiiral na ceasefire at kasunduang pangkapayapaan sa gobyerno. Sa partikular, ang 105th Base Command ng MILF ang nakakasakop sa naturang lugar. Bukod dito, aktibo rin sa paligid ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, isang breakaway faction ng MILF na tumututol sa peace process. Kilala ang BIFF sa pamumuno ni Amiril Umbra Cato at wala itong kasunduan sa gobyerno, kaya't inaasahang lalaban ito sa sinumang pumasok sa teritoryo nila. Dahil sensitibo ang misyon, hindi pinaalam ng SAF ang operasyon sa militar o sa MILF bago ito isagawa. Ang normal na proseso sana ay ang pagdaan sa Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH at Ad Hoc Joint Action Group o AHJAG upang maiwasan ang friendly fire sa panig ng gobyerno at MILF. Subalit, inilihim ito ng mga nagplano, kabilang ang Commander-in-Chief at dating Pangulo na si Noynoy Aquino. Sa loob ng PNP, tanging iilang opisyal lang ang nasabihan tungkol sa Oplan Exodus. Kabilang dito si Police Director Getulio Napeñas, ang hepe ng PNP SAF na siyang nanguna sa pagpaplano at pagpapatupad ng operasyon. Bagaman suspindido noon ang PNP Chief na si PDG Alan Purisima dahil sa kasong korupsyon, malaki pa rin ang papel na ginampanan niya bilang tagapagbigay ng direktiba at impormasyon sa SAF. Si Purisima ang pinagkatiwalaan ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III bilang channel ng ulat tungkol sa operasyon na idinaan dapat sana sa nakatalagang officer in charge ng PNP na si Deputy Director General Leonardo Espina o sa kalihim ng DILG na si Mar Rojas. January 9, 2015, ilang linggo bago ang operasyon, nakipagpulong pa sina Purisima at Napeñas kay Pangulong Aquino upang ipaalam ang planong hulihin sina Marwan at Usman. Pinayagan umano ng Pangulo ang misyon at sinabihan sina Peñas na ituloy ang paghahanda.
Gayunpaman, sinabi ni Purisima kay Napeñas na wag munang sabihan ng iba at na siya na ang bahala sa pag-abiso sa militar kapag nagsimula na ang operasyon. Isang utos na lumihis sa normal na chain of command. Ang ganitong setup ang naglagay ng pundasyon sa kontrobersyang sumunod, lalo't hindi dumaan sa tamang koordinasyon ang nalalapit na operasyon. Madaling araw, January 25, 2015, pagsapit ng alas 3 ng umaga ng linggo, palihim nang nakapasok ang 3 platoon ng SAF sa barangay Tucanalipaw, Mamasapano. Hating gabi pa lang ay lumakad na sila sa maputik at masukal na taniman at mga pilapil. Bit-bit ang high-powered firearms at suot ang night vision gear sa dilim. Nahati ang SAF troopers sa iba't ibang grupo. Ang 84th Seaborne Company na binubuo ng 41 Commandos ang tumayong main effort na magsisilbing assault team laban kay Marwan, habang ang 55th Special Action Company o SAC na binubuo ng 36 Commandos ang nagsilbing blocking force na poposisyon para harangin ang anumang reinforcement mula sa kalaban at tiyaking ligtas ang pag-atras ng Seaborne team. Ang natitirang SAC na 45th, 42nd, 41st at 43rd na binubuo ng mahigit 300 commandos ay magsisilbing support groups na sinisecure ang exits ng 84th at 55th. Tahimik at mabilis na kumilos ang SAF upang sorpresahin ang target bago pa makapaghanda ang mga bantay nito. Tinatayang matatapos sana ang plano sa takdang oras, ngunit malabong mangyari yon dahil ang terrain patungo sa mga target ay napakalaking balakid para sa mga komando. Ang marshland ay balot ng malalawak na taniman ng mais at malalalim na ilog na kailangang tawirin. Higit pa rito, hindi nila teritoryo ang lugar. Bandang alas 4 ng umaga, matagumpay na narating ng 84th Seaborne ng isang maliit na kubo sa tabi ng bukid malapit sa ilog, Tucanalipaw. Ito ang tinukoy na kinaroroonan ni Marwan. Sinalakay ng SAF Commandos ang kubo. Isa sa kanila ang nakadali ng booby trap na sumabog at dito naganap ang unang sagupaan. Nagising si Marwan at nanlaban. Nagpaputok sa mga operatiba kaya napilitan ng SAF na gumanti ng putok. Sa loob ng ilang minutong palitan ng putok, napaslang ng SAF si Marwan. Nakumpirma nilang si Marwan nga ang napatay. Subalit hindi na nila magawang buhatin ang buong bangkay dahil nagsisimula ng kumilos sa mga armadong tauhan sa paligid na naalarma sa putukan at pagsabog. Kaya upang makuha ang patunay na pagkakakilanlan, pinutol na lamang ng SAF ang isang daliri ni Marwan at kinuhanan siya ng litrato bilang ebidensya, saka mabilis na iniwan ang kubo. Sa mga sandaling ito, nakatakas naman si Basit Usman na nasa kalapit na kubo. Hindi siya naabutan ng Seaborne kaya hindi siya na-neutralize sa operasyon. Hindi pa man nakakalayo ang assault team ay sumiklab na ang bakbakan sa iba pang bahagi ng Mamasapano. Dakong alas 5 ng umaga, nakasalubong ng 55th SAC Blocking Force ang mga armadong grupo mula sa magkabilang MILF at BIFF. Dahil walang paunang abiso, inakala ng mga tauhan ng MILF na inatake sila ng militar o ng ibang kalaban sa kanilang teritoryo. Agad silang gumanti ng putok laban sa SAF. Nagsanib ang puwersa ng MILF 105th Base Command, mga tauhan ng BIFF at private armed groups ng Ampatuan sa lugar at napalibutan ng 55th SAC na nasa bukirin o flat cornfield. Mas marami at mas pamilyar sa lugar ang mga rebelde kaysa sa ilang SAF na naiipit sa open field. Naging mahiwaga at madugo ang engkwentro sa pagitan ng dalawang panig. Bagaman biyasa at sanay sa combat ang SAF, kinapos sila sa dami ng tauhan at sa bala habang tumatagal ang laban. Nagkapalitan ng putok mula madaling araw hanggang pagsikat ng araw. Ang grupo ng 84th Seaborne na papaatras mula sa napatay na target ay nakasagupa rin ng iba pang armadong kalaban at naipit din sa kanilang paghugot pabalik. Nang maunawaan ni Director Napeñas na seryoso ang sitwasyon, nagpadala siya ng mensahe at tawag sa mga matataas na opisyal upang humingi ng tulong. Bandang 5:37 AM, tinawagan ni Napeñas si Brigadier General Manolito Orense ng AHJAG at nagmamadaling ipinaalam na may operasyon ng SAF sa lugar. Kasabay ng pakiusap na sabihan ng pamunuan ng MILF tungkol dito kahit huli na. Ilang minuto lang ang pagitan, muling tumawag si Napeñas 5:42 AM na nagsabing papaatras na ang SAF at kailangan nila ng tulong dahil nasusukol na sila. Dito agad kumilos ang mga opisyal ng ceasefire mechanism ng gobyerno.
Sinubukan ni Brigadier General Orense at ni Brigadier General Carlito Galvez ng GPH-CCCH na tawagan ng kanilang MILF counterparts upang itigil ang putukan. Inalerto na rin ang pinakamalapit na unit ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ang 6th Infantry Division ng Philippine Army upang maghanda sa pagsaklolo sa mga napapalabang SAF. Subalit dahil wala talagang koordinasyon mula sa umpisa, naguluhan ang militar kung ano ang nangyayari. Kinailangan pang beripikahin ng Army kung totoong SAF commandos ba ang nandoon. Dahil unang ulat ay AFP versus MILF daw ang enkwentro, ayon sa MILF side. Nang makumpirma na mga pulis nga ang involved at hindi sundalo, saka na lamang nakapaghanda ang Army na tumulong. Alas 6:18 ng umaga, nakapagpadala pa ng SMS o text message ang commander ng SAF 61D Battalion kay Napeñas na sila ay pin down na at nahihirapang makagalaw sa coordinates na kinaroroonan nila. Sa mga sumunod na oras, patuloy na naganap ang putukan at unti-unting nabawasan ang hanay ng SAF. Ang 55th SAC na nagsilbing blocking force ay naubusan ng bala habang pinalilibutan ng daang-daang kalaban. Isa-isa silang binagsak hanggang sa tuluyan ng napatahimik ang kanilang grupo. Ayon sa ulat, 35 sa 36 na miyembro ng 55th SAC ang nasawi sa engkwentro. Sa kabila ng lahat, may ilang nakaligtas na SAF commando mula sa iba pang team, kabilang ang natitirang mga tauhan ng 84th Seaborne na nakipagbarilan pa rin habang papaatras, bitbit ang daliri ni Marwan. Sila ay nagkubli at naghintay ng reinforcement. Ilang SAF troopers ang nagawang mabuhay sa pamamagitan ng pagpapanggap na patay habang nilalapitan ng kalaban, saka tumakas ng gumabi. Ngunit karamihan ay hindi pinalad. Ayon sa mga ulat ng intelligence, maging ang mga sugatan at nakahandusay na SAF ay pinagbabaril ng malapitan upang tiyaking wala ng buhay na matitira sa kanila. Ang matinding utos pa raw ni Umbra Cato sa mga tauhan ng BIFF na huwag mag-iiwan ng buhay at kunin ang lahat ng kanilang armas. Kaya matapos paslangin ang SAF ay kinuha rin ang mga armas, bala at personal na kagamitan ng mga ito. Maging ang ilang pribadong armadong grupo tulad ng mga tauhan ni Dato Banarin ang Patuan ay naiulat na sumali sa pag-atake at nakiagaw din ng armas sa gitna ng bakbakan. Tanghali hanggang hapon, dumating ang pinagsanib na puwersa ng militar, pulis at ceasefire monitors upang tuluyang pigilan ang labanan. Bandang 7:30 AM ay nakapagbuo ng Joint Ceasefire Crisis Team kasama ang International Monitoring Team ng Malaysia at nakipag-ugnayan ito sa lokal na MILF commanders para magdeklara ng tigil putukan. Nang maipasa ang mensahe sa mga nakikipaglaban, unti-unti nang tumigil ang putukan ng hapon bandang alas 4. Ang AFP naman ay nagpasabog ng white phosphorus at agad nagsagawa ng rescue and retrieval operations. Dahan-dahang pumasok ang Philippine Army at mechanized units sa lugar upang sagipin kung sino mang buhay pa at kunin ang mga nasawing SAF. Dahil huli na ang reinforcement, 29 na SAF commandos na lang ang naabutang buhay at nailigtas ng militar. Karamihan sa kanila ay kabilang sa assault team na nakaatras pa mula sa encounter site. Sa kasamaang palad, nang matapos ang putukan, 44 na SAF commandos ang nalagas sa panig ng PNP. Sa panig naman ng mga nakalabang rebelde, naiulat na 18 ang napatay mula sa MILF at hindi bababa sa 5 mula sa BIFF. May mga inosenteng sibilyan ding nadamay sa crossfire. Tinatayang 5 hanggang 7 katao ang nasawi, kabilang ang isang bata na 5 taong gulang, at ilan pa ang sugatan sa lokal na komunidad. Ang Mamasapano clash na ito ang itinuturing na pinakamadugong engkwentro sa kasaysayan ng PNP SAF at ang may pinakamataas na bilang ng nasawing operatiba sa iisang operasyon. Matapos ang labanan, agad na kumilos ang pamahalaan upang malaman ang kinahinatnan ng mga target. Kinumpirma ng mga nakasurvive na SAF commando na napatay nga si Marwan. February 4, 2015, nakuha ng PNP ang resulta ng pagsusuri mula sa FBI. Tumugma sa DNA ng kapatid ni Marwan ang daliring dinala ng SAF. Patunay na nasawi nga ang teroristang matagal nang hinahanap. Ang isa pang target na si Basit Usman ay nakatakas noong araw na yon. Subalit hindi naglaon, May 2015, natunton si Usman sa tulong ng MILF at napatay din ito sa isang hiwalay na operasyon. Tanda na maging ang pamunuan ng MILF ay tumulong upang tuluyang mawala ang mga bandido sa kanilang teritoryo. Sa kabila ng pagkakamit sa layuning mapatay si Marwan at kalaunay si Usman, kapalit nito ang sakripisyo ng 44 na buhay ng SAF at ilang sibilyan.
Tagumpay man sa papel ang Oplan Exodus, itinuturing ito bilang isang trahedyang produkto ng sabay-sabay na kabayanihan at kapalpakan. Ngayon, dahil sa kontrobersya at bigat ng pangyayari, sabay-sabay na nagkaroon ng mga investigasyon ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at maging ang MILF upang alamin ang punot dulo ng insidente at kung sino talaga ang may pananagutan. Agad na bumuo ang PNP ng isang board of inquiry ilang araw matapos ang trahedya upang magsiyasat sa internal na aspeto ng operasyon at pinamunuan ito ni Police Director Benjamin Magalong. Lumabas ang BOI report noong March 2015 at naging laman ng balita ang mga konklusyon nito. Direktang tinukoy ng BOI na binali ni Pangulong Aquino ang tamang chain of command ng PNP sa pagpayag niyang direktang idaan kay Purisima ang operasyon sa halip na sa OIC na si General Espina. Kinumpirma rin ng BOI na lumabag si Purisima sa kautosang suspensyon at nakialam sa operasyong wala na dapat siyang kinalaman. Sinabi ng ulat na kung nagkaroon sana ng maayos na koordinasyon sa AFP at sa ceasefire mechanisms, maaaring nabawasan ang casualties o naiwasan pa ang tumataas na bakbakan. Nilinaw din ng BOI na labag sa protocols ang ginawa ni Nana Peñas at Purisima na hindi pagsunod sa utos na ipaalam sa AFP ang operasyon ng mas maaga at ang tinaguriang usapang time on target na coordination ay hindi epektibo at isa sa mga sanhi ng trahedya. Umapela ang Malacanang at ilang kaalyado na huwag gamitin ang salitang pinutol ang chain of command. Subalit nanindigan ang BOI sa findings nito. Bukod dito, binigyang diin din ng BOI ang katapangang ipinakita ng SAF-44 at ang kahalagahan ng pagrepaso sa mga taktika at koordinasyon ng pulis at militar sa mga operasyon. Nagsagawa naman ng malawakang pagdinig ang Senado na pinangunahan ng Committee on Public Order ni Senator Grace Poe noong February 2015 kung saan ipinatawag ang mga pangunahing personalidad tulad ni Nana Peñas, Purisima, Espina, Rojas, mga general ng AFP at kinatawa ng MILF. Maraming emosyonal na tagpo sa pagdinig na ito, partikular nang humarap ang ilang naulilang pamilya at ang opisyales na nagsalaysay ng sinapit ng SAF-44. Pagsapit ng March 2015, naglabas ang Senate Committee ng draft report na naglalaman ng matitinding obserbasyon. Itinuturo ng Senado si Pangulong Aquino bilang may pinakamataas na pananagutan sa nangyari dahil pinayagan niyang ipatupad ang operasyon ng hindi dumaan sa tamang proseso. Binanggit ng report ang mismong salita ng Pangulo na "the buck stops with me" na dapat panagutin niya ang resulta ng mga aksyon ng mga nasasakupan niya. Dagdag pa, tinawag ng Senado na hindi ito basta misencounter gaya ng unang paliwanag ng ilang opisyal, kundi isa itong massacre kung saan minarder at ninakawan ang SAF-44 ng mga rebeldeng MILF, BIFF at private armed groups habang sila'y sugatan at walang kalaban-laban. Nagkaisa ang maraming senador na labis na labag sa spirit ng ceasefire ang ginawang pagpaslang sa mga SAF, kaya't hinimok nila ang DOJ na sampahan ng kaukulang kaso ang mga responsable mula sa panig ng MILF, BIFF at private armed groups. Iminungkahi rin sa report na pag-aralang mabuti ang koordinasyon sa hinaharap at ang responsibilidad ng mga opisyal na gumawa ng desisyon sa operasyon. Sa kabila ng galit sa MILF matapos ang pangyayari, nagsagawa rin ng sarili nilang investigasyon ang pamunuan ng MILF. Naglabas sila ng report noong March 2015 na nagsabing hindi sinasadya ang engkwentro at dala ng pagdepensa sa sarili ng kanilang mga tauhan ang nangyari. Iginiit nilang hindi nila alam na SAF pala ang pumasok dahil madalas din kalaban ng MILF ang BIFF at private armed groups sa lugar, kaya napilitang lumaban ng MILF 105th Base Command. Ayon sa MILF report, maaaring naiwasan ang insidente kung nagkaroon ng tamang koordinasyon batay sa ceasefire mechanisms. Tinukoy rin nila na nakasamsam ang ilang miyembro nila ng mga armas at personal na gamit ng SAF tulad ng mga baril at uniforme. Subalit nakipagtulungan ang MILF sa gobyerno para isauli ang 16 na armas ng SAF bilang goodwill gesture makalipas ang ilang linggo ng negosasyon. Pinangako ng MILF na didisiplinahin ang sinumang mapatunayang lumabag sa protocol at nakapatay ng mga SAF na sumuko na o sugatan. Naging kritikal ang publiko sa ulat ng MILF, subalit tinanggap ito ng peace panels bilang bahagi ng proseso upang maibalik ang tiwala. Sa legal na aspeto, naglabas ng mga rekomendasyon ng Department of Justice at National Bureau of Investigation matapos ang investigasyon.
September 22, 2015, 8 buwan matapos ang insidente, naghain ang NBI ng kasong kriminal laban sa 70 katao na nakilalang sangkot sa pagpatay sa SAF 44. Kabilang dito ang 25 miyembro ng MILF, 12 sa BIFF at 52 iba pa na pinaghihinala ang mga kasapi ng private armed groups. Sila ay sinampahan ng kasong direct assault with murder at iba pang reklamo. Subalit dahil sa kasunduan sa MILF, naging komplikado ang pag-aresto sa mga akusado sa panig ng rebeldeng grupo. Ilan sa mga identified MILF fighters ay sumuko sa kanilang liderato pero hindi idiniretso sa kulungan ng gobyerno dahil pinagtibay muna na dumaan sa ceasefire committees ang proseso. Hindi rin nakaligtas sa asunto ang mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa madugong misyon. Noong 2015, agad na sinibak sa tungkulin si General Napeñas at nabaliktad ang kanyang karerang dati ay puno ng parangal. Si General Purisima naman ay tuluyang nagbitiw sa PNP ilang linggo matapos ang insidente at paglaon ay tuluyang dinismiss sa serbisyo ng ombudsman dahil sa kasong katiwalian, bagaman hiwalay pa ito sa mamasapan o issue. June 2017, nang wala na sa pwesto si Pangulong Aquino, kinasuhan din siya ng ombudsman ng usurpation of authority at graft kaugnay ng mamasapan o incident. Partikular na issue dito ay ang pagpayag niyang manghimasok si Purisima sa operasyon kahit ito'y suspindido. Humarap si Aquino sa Sandigan Bayan at tumangging umamin sa pagkakamali. Iginiit na ang masamang impormasyon at disobedience ni Napeñas ang sanhi ng trahedya. Kalaunan, noong 2019, ibinasura ng korte ang nasabing kaso laban kay Aquino sa kadahilan ng walang matibay na basehan ang usurpation charge na isinampa dahil bilang Pangulo ay nasa kapangyarihan naman niya raw na kumonsulta kahit kanino. Gayunpaman, sa mata ng publiko, ang mantsa ng Mama Sapano ay naging pabigat sa legacy ng kanyang administrasyon. Dahil dito, biglang tumigil ang takbo ng Bangsamoro Basic Law sa Kongreso matapos ang Mama Sapano. Ang malagim na pangyayari ay nagdulot ng kawalan ng tiwala ng marami sa sinseridad ng MILF sa kapayapaan. Bagaman iginiit ng pamahalaan at ilang tagapagtaguyod ng peace process na isolated incident ito at hindi dapat pahintulutang suwayin ang adhikain ng kapayapaan, sadyang napurnada ang timeline ng BBL. Hindi na naipasa ang BBL bago matapos ang termino ni Aquino noong 2016. Subalit hindi dito nagwakas ang pagsusumika para sa kapayapaan. Sa sumunod na administrasyon na panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, muling binalangkas at naipasa ang Bangsamoro Organic Law o BOL na naging batas noong 2018 na nagsilang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Maaaring sabihin na ang aral ng Mama Sapano ay nakatulong upang mas lalong pag-ingatan ang pagpapatupad ng kasunduang pangkapayapaan. Sa kabila nito, nanatili ang ilang himutok. Ang ilang pamilya ng SAF 44 ay tutol pa rin sa malawak na otonomiya ng MILF dahil nila ay hindi pa nabibigyan ng hustisya ang kanilang kaanak tapos bibigyan ng pabor ang mga nakalaban nila. Ito ang patuloy na hamon ng pamahalaan, ang balanseng paghahanap ng kapayapaan at pagbibigay ng katarungan sa mga biktima. Dahil sa mga litaw na kakulangan sa koordinasyon, nagpatupad ang AFP at PNP ng mas mahigpit na protocol sa joint operations. Sa mga sumunod na operasyon kontra terorista, siniguradong dumaan na sa tamang channel ang mga plano, lalo na kung sa teritoryong kontrolado ng rebeldeng grupo. Dagdag pa rito, nagsagawa ng malawakang review ang PNP sa training at kagamitan ng SAF. Bagaman magagaling at matapang ang SAF, nakita sa Mama Sapano na kailangan nila ng mas magandang communication equipment gaya ng radyo, satellite phone at karagdagang suporta gaya ng artillery o air support mula sa AFP sa ganitong klaseng misyon. Nagsilbing eye-opener ang pangyayaring ito upang paigtingin pa ang kahandaan ng ating special forces at maiayos ang interagency cooperation. Sa larangan ng accountability, habang sinusubaybayan ang mabagal na pag-usad ng mga kaso laban sa mga responsable, siniguro naman ng pamahalaan na bigyang pugay ang kabayanihan ng SAF 44.
Noong anibersaryo ng insidente sa January 25, 2016, ginawaran nga ni Pangulong Aquino ng pinakamataas na parangal ang ilan sa mga nasawi, 2 Medal of Valor at 42 Distinguished Conduct Medal. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na napakaraming pulis ang sabay-sabay binigyan ng ganitong karangalan. Ipinaskil din ang kanilang mga pangalan sa PNP Heroes Wall at inalala sa mga seremonyang pampulisya. Nag-alay ng dasal at sariling commemoration din ang MILF noon para sa kanilang 18 nasawi. Pagsapit naman ng February 2017, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang isang proklamasyon na ginawang taunang National Day of Remembrance tuwing January 25 bilang pag-alaala sa SAF 44. Simula nooy, taon-taon nang ginugunita ng PNP at ng buong bansa ang araw na ito. Maging ang mga sumunod na lider ng bansa ay nagbigay pugay gaya noong ika-8 anibersaryo noong January 25, 2023 ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang seremonya ng PNP Academy upang parangalan ang SAF 44 kasama ang DILG Secretary at PNP Chief. Isang literal at simbolikong proyekto naman ang isinulong ng pamahalaan matapos ang bakbakan. Ang pagpapagawa ng isang tulay sa lugar ng engkwentro. Ang dating kahoy na footbridge sa Tukanalipaw na siyang dinaanan ng SAF papasok at isa rin sa mga lugar kung saan ilang bangkay ang narecover ay pinalitan ng isang konkretong tulay na tinaguriang The Bridge of Peace. Sinimula ng construction nito noong 2015 bilang bahagi ng hakbang upang hilumin ang sugat sa pagitan ng mga otoridad at mga residente ng komunidad. Naging simbolo ito na kahit sa lugar na dumanak ang dugo ay maaaring itayo ang tulay tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. 10 taon na ang nakalipas mula noong Mama Sapano incident, subalit sariwa pa rin ito sa alaala ng marami. Ang mga pamilya ng SAF 44 ay patuloy na nananawagan ng katarungan at kumpletong katotohanan. Noong ika-4 na anibersaryo ng trahedya o 2019, sama-sama silang nagsadya sa Korte Suprema upang ipanawagang muling buhayin ang pag-usad ng mga kaso at panagutin ang dapat managot. Bagaman mahirap at mabagal ang proseso, hindi sila nawawala ng pag-asa. Para sa kanila, ang pinakamahalagang bunga ng sakripisyo ng SAF 44 ay ang pagkakaroon ng mas ligtas na bayan na hindi na muling haharap sa ganitong klaseng trahedya. Sa tuwing sumasapit ang January 25 bawat taon, hindi lamang ang 44 na pulis ang inaalaala, kundi pati na rin ang lahat ng nagbuwis ng buhay sa insidente, kabilang ang mga sibilyan at maging ang nasawing mandirigma sa panig ng MILF-BIFF. Sa ganitong paraan, hindi nawa mauulit ang Mama Sapano at magsilbi itong gabay tungo sa mas mapayapang pagresolba ng mga sigalot. Sa iyong palagay tol, sino ang tunay na dapat managot sa pagkamatay ng SAF 44? Ang mga rebelde, ang mga opisyal na nagplano o ang mismong pamahalaan? Para sa iyo, masasabi bang tagumpay ang Oplan Exodus kung kapalit nito ang 44 na buhay? At makalipas ang 10 taon, masasabi mo bang nakamit na ng SAF 44 ang hustisya? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.